Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Azul. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Frederico, nasa na kaya yung anak natin? Kagabi pa siya hindi umuuwi. Nag-aalala na ako sa kanya. Hindi pa rin natin malaman kung nasan siya sa mga sandaling ito. Wika ng ina. Natawagin na lang natin sa pangalang Aileen. Labis ang pag-aalala nito sa anak. Kagabi pa hindi umuuwi si Azul. Kung saan-saan na sila nagpunta. Sa puno na madalas nitong pagtambayan. Sa ilog malapit sa lugar. Maging saang mandako sa bundok. Ngunit hindi pa din mahagilap ang bata. Hindi na din mapakali ang ama na tawagin na lang natin sa pangalang Frederico. Kahit ako naman mahal nag-aalala din sa anak natin. Wala pa sa wastong gulang yung bata. Baka napano na siya sa sukal ng kagubatan Wala ba talaga sa mga kapitbahay natin ang nakakita sa kanya? Yung mga kaibigan niya. Baka naman nakita nila si Azul at ayaw lang nilang sabihin sa atin. Bakit naman nila ililihim sa atin yun, Frederico? At bakit hindi ko sasabihin kagad sa'yo? Kita mo nag-aalala nga rin ako sa anak natin. Frederico, kinakabahan ako. Hindi kaya may ginawa na namang kalokohan ng batang yon? Hindi ko rin makita yung alaga niyang si Lucas. Dapat kanina pa yun nandito para humingi ng pagkain. Wika ni Nanay Aileen. Parehong napabuntong hininga ang mag-asawa. Kapag ganito na ang sitwasyon, wala silang ibang magagawa kundi ang maghintay hanggang sa makabalik ang kanilang anak. Si Azul, nasa edad 13 pa lamang na mga sandaling yon. May gawain itong lingid sa kalaman ng karamihan. Mga kakayahang siya lamang ang nagtataglay sa lugar. Tungkulin na ilang taon ang ginagampanan. Ang pagiging manunugis ng aswang. Bihira lamang makarating sa kaalaman ng mga tao ang tungkol sa nilalang. Dahil kagad itong tinutugis ni Azul bago pa man makapangbiktima. Maliban sa likas na kakayahang makaramdam ng presensya ng aswang, katuwang din ito ang tinatangang mutya na bigay mismo ng alagang asong lobo. Kaunting pagbabalik tanaw. Nakilala ni Azul ang asong lobo sa kagubatan noong edad 8 taong gulang pa lamang. Nangunguha ito ng bungang kahoy na mga panahong yun hanggang sa naligaw ito sa kakahuyan at may nakita na dambuhalang aso. Ngunit dahil bata pa lamang na mga sandaling ito, at laki naman siya sa bundok na madalas makakita ng iba't ibang hayop, hindi naman natakot si Azul sa nilalang. Bagkus, hindi na lamang ito pinansin. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad para hanapin ang tamang daan. Ngunit napansin ng bata, sumusunod ang hayop na ito sa kanya na tila may hinihingi. Hanggang sa naalala ang bauna na nakalagay sa lumang tela na nasa likuran. Binuksan niya ito. Ibinigay sa asong lobo. Hanggang sa muli itong nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit napapansin ni Azul na tila pabalik-balik lang siya sa kinatatayuan. Iniwan pa nga nito ang isang tsinelas para lamang makumpirma. Tama nga ang hinala. Pabalik-balik nga lang siya sa lugar. Papaiyak na sana si Azul na mga sandaling yon.
Ngunit nakasunod pa rin ang asong lobo sa kanya. Nagulat ang bata nang lumapit ang nilalang. Umalulong ito at sumenyas na tila pinapasakay siya nito sa likuran. Yun naman ang ginawa ng bata. Dahan-dahang yumuko ang aso at dali-dali namang umakyat ang bata sa likuran nito. Hanggang sa binaybay na nila ang daan. Ilang minuto lamang ang lumipas. Narating na nila ang tahanan. Matapos yon, kagad din namang umalis ang dambuhalang nilalang. Ngunit hindi nagtatapos doon ang engkwentro ng dalawa. Mas napadalas ang pagpunta ng asong lobo sa tahanan at kalaunan naglabas ang asong lobo ng isang tila maliit na bato mula sa bibig. Isang mutya. Kinuha naman ito ng bata at nang mahawakan ang bato, nagkaroon ito ng kakaibang kakayahan. Mga katangian na mula sa asong lobo. Wala mang manifestasyon sa itsura, ngunit nagkaroon ito ng mga kakayahan mula sa pagtalas ng pang-amoy, paningin, maging ng pandinig. Bukod dito, naging likas din sa batang makaramdam ng aswang o banta sa paligid. Kayang matunton ang pinagtataguan at ang mga taong bibiktimahin, lalo na kung malapit lamang ito. Dagdag pa ang kakayahan ng bata na makausap ang dambuhalang aso. Lingid ito sa kaalaman ng mga magulang. Ngunit nang matuklasan at nakita ang asong lobo nung una, natakot ang mga ito. Ngunit maigi naman itong ipinaliwanag ng bata. Kaya wala silang nagawa kundi tanggapin. At alam nilang hindi nila mapipigilan si Azul. Pinangatawanan ng bata ang pagiging manunugis. Kahit hindi pa gaanong subok ang kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya bago matanggal sa pinagtatrabahuhang pandayan ang ama, ginawan siya nito ng maliit na punyal na ginagamit sa pakikipagpalitan ng lakas sa mga kalaban. Balik tayo sa kasalukuyan. Makalipas ang ilang oras, dumating si Azul. Karga ito sa likuran ng asong lobo. May bitbit na paa ng baboy ramo. Kagad naman itong sinalubong ng mga magulang at nagpang-abot ang mga katanungan. Sandali lang naman po. Kung makatanong kayo, dapat sabay talaga. Isa-isa lang naman po. Mahina yung kalaban eh. Wika ni Azul. Nauna na sa pagtanong ang ina. Ay nako anak, nawala ka ng mahabang oras. Magsabi ka ng totoo. At saan ka na namang nagpunta? Kasama mo pa talaga itong alagang asong lobo mo. Nanugis ka na naman ba ng aswang? Wika ng ina. Hininaan pa nito ang boses sa pagbanggit sa huling salita. Dahil sa nararamdamang kaba. Nanay, tatay, alam kong ayaw niyo ako manugis. Pero ito po talaga yung gusto ko eh. Suportahan niyo na lang po ko. Kagaya ng pagtitiwala sa akin ni Lucas. Wika ni Azul na ang tinutukoy ay ang alagang asong lobo. Binigyan niya ito ng pangalan para mas makilala. Anak, umalis ka kasi nang walang paalam. Kaya hindi namin maiwasang mag-alala ng nanay mo. Siya nga pala, masarap yung dala mong kanya. Nagawa mo pang mangaso habang nanunugis. Akin na nga at nang maluto ko. Wika naman ni Tatay Frederico. Nakasalubong ko si Mang Doro sa gubat eh. Napadaan kasi ako sa lugar kung saan siya naglagay ng bitag. Tamang may nahuling baboy ramo. Tinulungan ko saglit kaya ito, binigyan ako ng parte. Tutuin niyo tay, bago pa masira yung lasa. Siguradong sariwang-sariwa pa yan.
Wika ni Azul. Habang abala naman sa kusina ang ama, nagpatuloy sa pag-uusap ang mag-ina. Anak, baka pwedeng ipagpaliban mo naman yung panunugis mo. Hindi naman siguro kailangang puksain ang bawat aswang. Hindi ba? Masyado ka pang bata para makipagsapalaran sa iba't ibang nilalang. Paano kung humantong ka sa puntong ikaw ang mapuruhan? Tapos hindi namin alam ng tatay mo kung nasan ka. Paano kami makakatulong sa'yo? Naiintindihan ko naman po ang ibig niyong sabihin, ay. Pero gusto ko po talaga yung ginagawa ko eh. Ganito na lang po. Sa susunod na aalis ako para manugis. Magpapaalam na po ako at sasabihin kung saan lugar pupunta. Ayos lang po ba yun? Tama na po sa pag-aalala, Nay. Nakuwi naman po akong ligtas eh. Malakas po yung gabay kong si Lucas. Binoprotektahan niya nga po ko eh. Tugon ni Azul habang hawak-hawak ang asong lobo. Napabuntong hininga na lamang ang ina. Makalipas ang ilang oras, pinagsaluhan nila ang nilutong putahe. Sakto ang dating ng karne. Dahil hindi pa nakakapaghapunan ang mag-asawa, nawala sa isipan dahil sa pag-aalala. Matapos ang salo-salo sa hapag, lumabas si Azul para ihatid ang alaga sa kakahuyan. Umikot lamang sa likod ng tahanan dahil kagubatan na sa bahaging yun. O paano ba yan, kaibigan? Bukas ulit, Lucas, ha? Magpahinga ka ng mabuti. Maraming nangyari sa paglalakbay natin kanina. Sigurado ako napagod ka, no? Ibaon mo na rin itong prutas para kung magutom ka may makakain ka kagad. Huwag kang mahuhuli sa oras bukas, ha? Hihintayin kita. Wika ni Azul. Hinatid niya ng tanaw ang papalayong asong lobo. Dali-dali itong tumakbo. Umakyat pa ito sa puno at nagpalipat-lipat sa sanga, papunta sa lugar ng pahingahan. Pumasok na rin ng tahanan si Azul ngunit natigilan nang merong mapansin. Mula sa siksikang puno ng mga saging sa unahan, may nakatayo na figura ng isang lalaki. Pupuntahan sana para tignan, kaso nabaling ang pansin sa ina. Wala na ito ng balikan. Hindi rin nakaramdam ng banta kung kaya't binaliwala na lamang. Kinabukasan, maagang nanguha ng bungang kahoy si Azul para sa alagang asong lobo. Paborito nito ang hinog na makopa at saging. Sakto namang marami ito sa kagubatan. Sa kalagitnaan ng pamimitas, muling napansin ng bata ang lalaki. At sa pagkakataong yun, hindi pa rin malinaw ang figura kahit maliwanag ang paligid. Purong itim na imahe lamang ang naaninag. Sa kuryosidad ay nilapitan niya ito upang makasigurado. Tinanong na rin ng makatsyempo. Manong, pasensya na kung lumapit ako, ha. Kung hindi ako nagkakamali, kahubog mo yung taong nakita ko sa harapan ng bahay namin eh. Ngayong nagkita ulit tayo, kaya napapatanong na ako kung may sadya kayo sa akin. Ako ho ba yung pakay nyo? Tanong ni Azul. Lumabas mula sa pagkakatago ang lalaki. Humarap ito sa bata. Tinanggal ang telang nakatakip sa mukha maging ang suot na sombrero. Iho, tawagin mo na lang ako sa pangalang Lino. Tama ka. Ikaw nga ang sadya ko sa lugar na ito. Sa katunayan, dapat kagabi pa ako lumapit kaso nilamon ako ng hiya kaya hindi ko nagawa. Ikaw si Azul, hindi ba? Ang batang manunugis ng mga aswang sa palihim na paraan. Tama ba ako? Wika ng matanda na nagpakilalang Lino. Pinakiramdaman ni Azul ang enerhiya ng lalaki. Nang masigurong wala itong dalang banta saka lamang sumagot. Opo eh,
Pero paano niyo po nalaman yung bagay na yan? Lihim lang dapat yun eh. Sino po ba kayo talaga? Ano yung pakay mo sa akin? Diretsahin mo na po ko. Tanong ni Azul. Narinig lang din kita sa batalik kong kaibigan. Ilang beses kanyang nahuling nanugis. Ayon pa sa kanya, maayos kang magtrabaho. Hindi nag-iiwan ng kahit anong bakas. At madaling napupuksa ang aswang kahit gaano pa ito kalakas. May kasama ka ring isang nilalang. Dampuhalang halimaw na siyang gumagabay sa'yo, tama ba? Tugon ni Mang Lino. Natahimik si Azul. Nagdududa sa kausap. Bago ito tumugis ng aswang, nakikiramdam muna sa paligid upang masigurado na walang ibang makakakita sa gagawin. Ngunit ito ngayon at may nagsasabing nakasaksi. Teka ho Manong, ano ho bang pakay niyo sa akin? Huwag niyo akong paghintayin dahil marami pa akong gagawin eh. Diretsahin mo na ako. Huwag nang pahabain pa yung usapang to. Siguraduhin mo lang din po na makabuluhan para walang oras na masasayang. Magsalita na po kayo. Aba, ayos kang bata ka. Kung makapagsalita ka, ganyan ka ba kumausap ng mas nakakatanda sa'yo? Dali-daling tumalikod si Azul nang marinig ang sagot ng lalaki. Ganito talaga ang ugali ng bata. Kung hindi akma ang salita sa tanong, walang pagdadalawang isip na aalis. Subalit napahinto ito nang muli itong tumugon. Ang asawa ko, kailangan ko ng tulong mo para mahanap ang walang hiyang nilalang na yon. Nakaratay ngayon sa banig ang asawa ko. Buhay pa ang katawan, pero hindi ang kaluluwa. Ang sabi ng manggagamot, mabubuhay pa ito kung mahanap ang nilalang na yon at mapuksa. Wala akong sapat na lakas, kaya aasa lamang ako sa tulong mo. Wika ng matanda. Muli itong hinarap ni Azul. Nararamdaman ng bata ang pagmamakaawa ng matanda. At dahil usapang aswang, walang pagdadalawang isip na pumayag ang bata. Bago sumama si Azul sa tahanan nito, dumaan muna sa kanila para magpaalam. Ipinakilala si Mang Lino upang mapanatag ang kalooban ng mga magulang. Pumayag na rin ang mga ito at nagbilin ng salita sa bisita na ibalik ang bata pagkatapos. Sinigurado naman ni Mang Lino na makakauwi ito ng ligtas. Pumunta sila sa kabilang bayan. Gabi na nang makarating dahil mahaba ang lakaran. Walang masasakyan sa kadahilan ng bulubundukin ang dinaanan. Ito ang pinakamabilis na ruta. Sa bakuran pa lang, naramdaman na ni Azul ang presensya ng aswang sa paligid. Naging kalmado muna ang bata. Ngunit nakamasid sa bawat taong nakakasalamuha sa loob ng tahanan. Siya si Ibrahim, ang matalik na kaibigang sinabi ko sa iyo. Ang nakasaksi sa panunugis mo. Ito na ba ng asawa ko? Mahigit 1 buwan na siya sa ganyang kalagayan. Maraming manggagamot na ang sumuri sa kanya. Kaya lang walang ni isang makapagpagaling. Baka sakaling sa puntong ito, ikaw na ang makatulong. Ang tanging hiling ko lamang naman ay magising ang asawa ko at bumalik sa normal na buhay. Wika ni Mang Lino. Sinuri ni Azul ang binatang nagngangalang Ibrahim. Iniwanan na rin ng pansin ng walang maramdamang banta. Sunod na nilapitan ang higaan ng asawa ni Mang Lino. Sinuri ang pulso. May nararamdaman pa ring pagpintig. Tinignan ang iba pang palatandaan sa katawan. At natukoy na tama ang sinabi ni Mang Lino. Buhay ang katawan.
subalit wala na itong laman na kaluluwa. Hindi po ako banal para bumuhay ng patay na tao. Kaya hindi ko sigurado kung makakatulong ako. Sandali. Ang sabi mo, makakabalik sa normal ang asawa mo kung mahanap at mapuksa ko yung bumiktimang aswang. Sino yung nagsabi at gaano kasigurado? Tanong ni Azul. Ang albularyong huling tumingin kay nanay. Sigurado siya. Hindi ko naman hinihiling sa'yo na buhayin mo. Ang gusto ko lang tulungan mo kami sa paghahanap ng aswang. Sa ganitong paraan, may pag-asa pa ba si nanay? Mapatay mo lang ang nilalang. Ang albularyo na ang bahala sa ibang bagay. Tugon ni Mang Lino. Mawalang galang na. Pwede bang sumingit? Ang sabi ni Tandang Umare, pwede nating simula ng paghahanap sa aswang sa bundok na nakaharap sa timog. Doon niya nararamdaman ang kaluluwa ni Tia. Baka sa bandang yun lang nagtatago ang nilalang. Sabat ni Ibrahim. Teka lang, naguguluhan na ako sa inyo eh. Puro kayo sabi ni ganto, sabi ni ganyan. Sigurado ba talaga kayo? Baka mamaya pinaglalaroan lang kayo ng kung sinong manggagamot. Huwag kayong basta magtitiwala. Hindi natin alam kung anong naiisip ng isang tao. Kung gusto nyo talagang mabuhay yung matanda, may alam ako makakatulong sa atin. Pero sana naman, hayaan nyo akong gawin ng mag-isa. Ito ang bagay na hindi pwedeng makita ng kahit sino. Maging kayo. Wika ni Azul. Anong gagawin mo? Tatawagin mo ba ang dambuhalang halimaw? Nagabay mo para tumulong? Tanong ni Ibrahim. Napatingin si Azul sa binata. Hindi inaasahang may nalalaman ang lalaki. Ito din ang pinagdududahan niya. Kung paano nasaksihan ang ginawang panunugis na pati ang elementong gabay ay nakita. Gustuhin mang magtanong, sinarili na lang muna. Ibrahim, dumadaldal ka na. Maghunos dili ka nga. Azul, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang asawa ko. Gawin mo ang sa tingin mo'y tama. Susundin ko ang bawat utos mo. Kung kinakailangang lumuwas ako ng ibang lugar para hindi masaksihan ang gagawin mo, aalis ako ngayon din. Pagsabi ka lang. Wika ni Mang Lino. Mahalata dito ang pagiging desperado. Maibalik lamang ang kaluluwa ng asawa. Hindi naman po kailangan lumuwas ng ibang lugar. Kahit dyan lang sa labas pwede na. Mamayang hating gabi ko gagawin. Magpapahinga muna ako at ang haba ng nilakad natin eh. Wika ni Azul. Bandang hating gabi. Nagising ang bata. Dali-dali itong nagpunta sa kabilang silid upang tignan ang nakaratay na matanda. Muli niyang sinuri ngunit walang pagbabago. Hinanap niya si Mang Lino. Mahimbing ang tulog nito sa papag. Tinignan din si Ibrahim. Kaya lang wala ito sa loob ng tahanan. Lumabas muna si Azul upang tawagin ang alagang asong lobo. Ngunit iba ang naaktuhan niya. Napansin niya ang paglakad ni Ibrahim papunta sa kakawian. Walang lingon itong humahakbang at mabilis na nawala. Kasabay nito ay ang pag-alingasaw na matinding amoy. Panghe na galing sa aswang. Sinundan ito ng bata ngunit hindi naabutan. Bumalik na lamang ng tahanan nang maramdaman ang presensya ng alagang asong lobo. Sakto namang nagising si Mang Lino. Ano iho? May kinakailangan ka ba? May maitutulong ba ako sa'yo? Tanong ni Mang Lino. Kasalukuyang inihahanda ni Azul ang mga gagamitin sa ritual.
Nakahanda na rin ang katawan ng matanda, pati na ang alagang asong lobo. Kailangan ko lang ng katahimikan. Siguraduhin mo din po na walang ibang tao makakalapit para hindi mabulabog yung gagawin ko. Sa labas lang din po muna kayo. Huwag po kayong papasok hanggat hindi ko sinasabi. Si Ibrahim nga po pala. Nandiyan na. Wika ni Azul. Hindi ko nakita. Baka lumabas. Gano'n naman yung taong yun eh. Lumalabas kahit 10 oras ng gabi. O siya, lalabas na muna ako, Azul. Iaasa ko ang buhay ng asawa ko sa'yo. Tugon ni Mang Lino. Kagad sinimula ni Azul ang panggagamot. Hindi sigurado sa kalalabasan ngunit gustong subukan. Wala namang tutol ang gabay na asong lobo. Naghahanda na rin ito para sa pagtulong. Nagsambit na mga kataga ang bata. Pagkatapos ay siya namang unti-unting pagbabago ng anyo ng asong lobo. Mula sa pagiging dambuhalang aso, naging tao ang katawan nito. Merong katawan ng makisig na lalaki, ngunit mahaba ang tenga na tila sa aso. Nanlilisik ang mga mata, matutulis ang pangil, at ang mukha nito ay may hahalin tulad sa isang aso. Dukos, kailangan lang nating alamin kung nasan yung kaluluwa ng matanda at kung sino yung aswang na dumali rito. Pagkatapos, tutugisin natin yung halimaw na yon. Wika ni Saul. Hindi naman nagsalita ang nilalang. Tumango lamang ito. At ilang sandali pa, itinuloy ng bata ang ginagawang ritual, subalit unti-unting natigilan na mapagtantong nang lalamig na ang katawan ng matanda. Wala na itong maramdaman na pitik sa pulso. Naninigas na rin. Napatingin siya sa nilalang at umiiling na lamang ito. Tinawag niya si Mang Lino upang ipaalam. Ngunit nauwi lamang sa sagutan at pisikalan. Walang hiya ka. Inakala ko pang makakatulong ka. Pero ikaw lang pala ang tatapos sa buhay ng nanay ko. Sinugod ng suntok ni Mang Lino ang bata. Nawasak ang iilang gamit sa tahanan dahil sa pisikalang nagaganap. Kung hindi lamang inilabas ni Azul ang punyal na bigay sa kanya, hindi pa matitigil ang kaguluhan. At talagang, dinala mo talaga ang ugali ng isang manunuges sa away na ito. Anong gagawin mo? Papatayin mo ba ako? Kaya ka naglabas ng patalim. O sige, nang malaman ng lahat na hindi ka lang mamamatay aswang, kundi mamamatay tao ka rin. Paghamon ni Mang Lino, unti-unting ibinaba ni Azul ang hawak na punyal. Ibinalik sa mahinahon na usapan. Mang Lino, hindi ko ho pinatay ang nanay mo. Pati po ako nagulat ng walang maramdamang pulso. Sa tingin ko, tinapos na ng aswang ang buhay ng matanda bago ko pa magawa ng paraan. Sa tingin mo ba, madadaan mo ko sa ganyan? Nagkamali ako sa pagtitiwala sa'yo. Umalis ka na kung ayaw mong ikaw ang mapatay ko. At huwag kang masyadong pakampante na hahayaan kitang malayang nabubuhay. Dahil babalikan kita. Papatayin kita kagaya ng ginawa mo sa asawa ko. Sigurado po ba kayong ako ang kaaway rito? Bakit hindi mo subukang tumingin sa paligid mo? Baka sakaling mahanap mo yung tunay na salarin. Ngayon ko lang po napagtanto na nasa tahanang ito lang yung hinahanap mong nilalang na pumatay sa nanay mo. Subukan mo kayang tanungin yung matalik mong kaibigan. Baka siya yung may alam. O ba't idadawit mo pa si Ibrahim dito? Kung sa bagay, maghahanap ng malulusutan ng taong may kasalanan. Pero wag ako, bata. Hindi mo ako madadaan sa ganito.
Mamamatay tao ka. Pinatay mo ang asawa ko. Sigurado ka ba, Mang Lino? O sige nga, tanungin mo muna si Ibrahim para malaman natin kung sino ang tunay na kaaway. Malay natin, ito na yung tamang pagkakataon para matuklasan natin kung sino ang trumaydor sa'yo. Wika ni Azul. Natahimik si Mang Lino. Bagaman walang tiwala sa salita ng bata, hinana pa rin niya si Ibrahim. Si Azul naman sa kabilang banda, muling sinuri ang katawan ng matanda. May mga bagay pang hindi malinaw. Dito nalaman na hindi katawan ng tao ang nasa harapan, kundi isa na lamang panlilinlang. Nang ilapat ang mutya ng asong lobo, tumambad sa kanya ang katawan ng saging. Naakmas sa laki at tangkad na matanda. Nakita ito ni Mang Lino at hindi makapaniwala. Hindi. Paano? Bakit puno ito? Bakit ganito? Nasaan ang asawa ko? Ngunit hindi na nag-abalang sumagot si Azul. Dali-daling lumabas upang hanapin si Ibrahim. Sa kalagitnaan ng paggalugad sa kakahuyan, natuntun niya ito. Nagulat pa nga nang makasalubong ang bata. Oh, ikaw pala, Azul. Akala ko kung sino na. Nambibigla ka naman. Natakot tuloy ako. Bakit pala nasa labas ka ng mga oras na ito? Uuwi ka na ba? Ganitong oras talaga. Tanong ni Ibrahim. Sinuri ni Azul ang itsura nito. Walang mababakas kundi purong inosente. Ngunit bistado na ito. Alam mo, kawawa yung taong hindi marunong kumilatis, ano? Hindi ko alam kung gaano na kayo katagal bilang magkaibigan ni Mang Lino. Pero nagtagumpay ka sa panlilin lang sa kanya. Nagawa mo siyang paikutin at paniwalaing buhay pa ang katawan ng matanda. Gayong matagal na siyang namayapa. Masyado mong ginalingan yung pag-arte. Pero kulang pa, Manong. Nabisto ka pa rin eh. Pero may tanong lang ako sa'yo. Paano mo naman nalaman yung tungkol sa akin? At bakit mo sinabi kay Mang Lino na makakatulong ako? Ano ba talaga yung binabalak mong aswang ka? Wika ni Azul. Nanigas sa kinatatayuan si Ibrahim. Nabakas ang takot ngunit nagbago kagad ang ekspresyon. Nakuha pang tumawa. Gusto mong malaman? Ang totoo niyan, aksidente lang ang pagkakakita ko sa kakayahan mo bilang manunugis. Pauwi na ako ng mga sandaling yon nang madinig ko ang hiyawan ng aswang. At nakita kita. Nahiwagaan ako sa kasama mong dambuhalang aso. Gusto ko siyang makita muli. Kaya sinabi ko kay Lino ang tungkol sa'yo. Pero parang hindi na mangyayari. Kakaiba din ang talino mo, bata. Wika ni Ibrahim. Napaatras pa sa gulat si Azul nang magbago bigla ang anyo nito. Mula sa pagiging binata, tumanda ang itsura. Kasabay nito ang pag-alingasaw na matinding amoy ng aswang. Sinundan pa ng nakakabinging pagtawa. Talaga namang madaling linlangin ang mga tao ngayon. Tignan mo, pati ikaw na merong tanga na isahan ko. Tungkol naman sa matanda, tama ka. Matagal na siyang namayapa. Nakakatuwa kasing paglaruan si Lino, kaya naisipan kong patagalin ang panlilin lang sa kanya. Alam mo naman ang kagaya kong matanda, kailangan ding gumawa ng paraan para sumaya. Wika ni Ibrahim. Kaya naisipan mong paglaruan yung taong mahina. Ibaling mo kaya sa akin yung kalokohan mo
at tayong dalawa ang maglaro. Ngumiti ang matanda. Pagkatapos ay pumayag sa hamon. Bata, sigurado ka ba sa naiisip mo? Walang atrasan sa kalagitnaan. Nakakawalang gana kapag ganon. Tawagin mo na ang alaga mo para naman may makatulong sa'yo. Baka kasi hindi ako kayanin ng isang tulad mo. Wika ni Ibrahim. Lumapit ang asong lobo at handa ng sunggaban si Ibrahim. Inihanda ng bata ang sarili. Alerto na rin ang tangan. Hudyat na lamang ang hinihintay ng gabay. Sa sandaling nagpalit ng anyo ang matanda bilang aswang, kumilos na si Azul. Sinalubong ang atake ng nilalang, kaya lang hindi kaya ng mano-mano. Kakaiba ang lakas nito kumpara sa mga nakalaban. Nahirapan ding makabuelo dahil sunod-sunod na ang pagsalakay. Humantong pa sa puntong humingi ng kaunting oras para makahinga. Oh, bakit hindi ka humingi ng tulong sa alaga mo? Huwag mo nang itago ang katauhan niyan dahil nakita ko na. Ano ba talaga siya? Normal na elemento o demonyo? Hoy, tulungan mo na ang amo mo. Hirap na siyang lumabat sa akin. Halika't lumapit ka rito. Wika ni Ibrahim. Pilit nitong pinapasugod ang asong lobo na nakatayo pa rin malayo sa kanila. Hindi ito nakikinig maliban na lang kung si Azul ang mag-uutos sa kanya. Huwag kang mag-alala, tanda. Makakaharap mo rin yung alaga ko. Pero tayo muna ang magtuos. Huwag kang magpakampante dahil malay natin, kayang-kaya na kitang patumbahin. Tumawa ang matanda. Nagbago ng anyo sa kamuling sumugod. Sinalubong ito ng punyal ni Azul. Swerte namang tumama sa balikat. Masama itong tumitig sa kanya. Nagpatuloy ang sagupaan at sa puntong ito, nagalit na ang nilalang dahil sa natamong sugat. Umaatake na hindi nag-iisip dahil napangibabawan ng damdamin. Dito na nakabuelo ang bata. Muling pinatamaan ang hita ng nilalang. Paika-ika na lamang itong nagpunta sa gilid. Nagawa mo kong tamaan, pero hindi mo ko mapapatay sa ganitong paraan. Baka nakakalimutan ko, ang lahi ko ay hindi madaling puksain. Mangamba ka na lang dahil sa oras na mapuruhan kita. Ang mga magulang mo naman ang paglalaroan ko, kagaya ng nangyari kay Leno. Wika ni Ibrahim. Kasabay pa nito ang malakas na pagtawa. Ang dami mong sinasabi, Manong eh. Umaaray ka na nga. Paano pa kaya kung isagad ko na? Baka hindi mo pa kayanin. Tugon ni Azul. Muling sumugod ang nilalang ngunit sa pagkakataong yun, inutusan na ni Azul ang alagang asong lobo. Ang kaninang nilalang na tila maamong tuta. Nagbago ang ekspresyon ng muka. Naging mabangis. Tumutulo ang laway nito sa bibig. Naghabaan din ang mga kuko at pangil. Dumiretso ito sa pagsalakay sa nilalang. Nagulat pa nga ang aswang. Hindi inaasahan ang pag-atake. Mabilis na pagkalmot ang ipinamalas ng asong lobo. Matapos yun, binangga niya ang aswang. Tumama naman ito sa malaking puno. Hindi lang tunog ng pagkabali ng puno ang madidinig, pati na ang buto nito. Matapos yun, nilapitan ito ng bata bitbit ang punyal. Saka tinaga ang magkabila ang binte. Dahilan para maputol ang paa ng nilalang
at gumapang na lamang ito sa lupa. Ano ka ngayon, Manong? Nilamon ka rin ang sarili mong kayabangan. Wala ka palang laban eh. May sasabihin ka pa bago kita tapusin? Tanong ni Azul. Ngunit sa halip na ito ang sumagot, si Mang Lino ang nagsalita. Bata, hayaan mong ako ang tumapos sa buhay ng walang hiyang ito. Isa kang demonyo, Ibrahim. Hindi lang ang asawa ko ang biniktima mo. Pati ako pinaglaruan mo. Hayop ka. Babatay ka na. Wika ni Mang Lino. Dali-dali nitong kinuha ang punyal na hawak ng bata. Hindi ito nagpaawat. Pinagsasaksak niya ang tiyan ng aswang hanggang sa magkabutas-butas ang muka papunta sa tiyan. Labis ang galit ng matanda. Nasaksihan ni Mang Lino ang buong kaganapan mula sa revelasyon ng katauhan ng itinuring na kaibigan, sa napag-usapan at sa nangyaring bakbakan. Kaya napagtanto na ito ang nilalang na bumiktima sa asawa. Matapos yon, sinamahan ni Azul si Mang Lino sa tahanan. Tinulungan na ring mabigyan ng maayos na libing ang asawa. Sa paningin ni Mang Lino, itsura at wangis pa rin ito ng namatay na asawa. Ngunit para kay Azul, isa na lamang itong kapirasong kahoy. Kasabay nito ang paghingi ng kapatawaran sa ginawang paghusga at pambibintang sa bata. Naiintindihan ko naman po, Manong eh. Ayos lang ako. Kahit sino naman po, ganoon ang magiging reaksyon kapag nalaman ng totoo. Sa susunod po pala, huwag kang basta na lang tumanggap ng panauhin. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabutihan sa'yo, totoong tao. Marami dyan, nagbabalat kayo lang at may masamang intensyon sa'yo. Mabuti, nakahingi ka kagad ng tulong sa akin bago pa may mangyari sa'yo. Wika ni Azul. Tatandaan ko ang pangyayaring ito, iho. Maraming salamat talaga sa tulong mo. O siya, kailangan mo nang umuwi dahil naghihintay ang mga magulang mo. Sasabay na rin ako para daanan si Tandang Omar, ang manggagamot na tumingin sa asawa ko. Ibabalita ko lang ang nangyari. Pati siya nalin lang din sa katawang nakaratay sa higaan. Walang hiya talaga ang Ibrahim na yon. Mabutit na ilibing na siya sa ilalim ng lupa. Tugon ni Mang Lino. Malas lang niya. Dahil ako yung tinawag para tumingin sa nanay mo. Akala niya siguro, maiisahan niya yung kakayahan ko eh. Wika ni Azul. Matapos ang pag-uusap ay umuwi na ang bata kasama ang alaga. Nang tuluyang makauwi sa tahanan, dakong hapon na mga sandaling yan, nakaabang sa pintuan ang ina at ama na kagad siyang sinalubong. Parehong nag-aalala ang dalawa. Sinigurado naman ng bata na mapanatag ang kalooban ng mga ito sa pamamagitan ng maayos na pagsagot sa mga katanungan. Inasikaso pagkatapos ang alagang asong lobo. Pinakain, nilibang sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa kakahuyan. Nakasanayan na nila itong gawin sa tuwing may bakanting oras. Sa paglipas na mga sandali, sinamahan niya papunta sa pinupugaran nito. Doon sa masukal na bahagi ng gubat kung saan bihirang may dumaang tao. Naisa na ni Azul na sa bahay manirahan ang asong lobo kasama nila. Subalit bumabalik pa rin ito sa kagubatan. Hindi na lamang tinutulan dahil simulat sa puli. Ito na ang nakasanayang tahanan. Ang sa kanya na lamang, papakainin at tatanggapin sa oras na bibisita sa kanila.
Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin sa tungkulin si Azul. Kung titignan ng iba, isa lamang normal na bata na merong alagang asong lobo. Ngunit ang totoong anyo ng dalawa, higit pa sa mas mabagsik na pinakamatapang na hayop sa kagubatan. Ang isa ay batang manunugis, habang ang isa naman, dambuhalang elemento na mukhang asong lobo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.